Magandang araw mga karelasyon. Usapang modernong pagmamahal tayo ngayon. Yung tinatawag ng marami na no-label relationship o mas kilala na ngayon bilang situationship. Kung isa ka sa mga taong may something pero walang official title na parang kayo pero hindi naman talaga kayo, abay baka ito na nga iyon. Ito ang tinatawag nilang situationship, isang relasyong puno ng kilig, koneksyon at minsan sakit, pero walang malinaw na direksyon. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong mas maintindihan ang ganitong sitwasyon, manood ka. So, umpisahan na natin sa part 1. Ano nga ba ang situationship? Ang situationship ay isang relasyon na may emotional at minsan physical connection pero walang malinaw na commitment o label. Parang may special treatment. Pero pag tinanong mo, ano ba tayo? Biglang tahimik. Hindi ito fling kasi may feelings. Hindi rin ito official relationship kasi walang commitment. Sa madaling sabi, it's complicated. At sa panahon ngayon, lalo na sa mga mas batang edad, madalas ito ang pinipiling setup para iwas drama, iwas commitment at iwas pressure. Pero ironically, ito rin ang setup na pinakamadaling magdulot ng emotional pain. Part 2. Bakit nauuso ang ganitong uri ng relasyon ngayon? May tatlong dahilan kung bakit ito ang ginagawa ng mga magkakarelasyon ngayon. Number 1, takot sa commitment. Marami sa Gen Z at young adults ngayon ay galing sa broken families o failed relationships. Kaya ang mindset nila, huwag muna tayong mag-label. Mas okay, chill lang tayo. Pero deep down, gusto rin nila ng assurance. Kaya nagiging magulo. Number 2, fear of rejection. Ayaw ng iba na masaktan o mapahiya kung hindi mutual ang feelings. Kaya instead of confessing, nagsisettle na lang sa something but not official. Number 3, convenience and modern dating culture. Dahil sa dating apps, social media, at fast-paced communication, madali na ngayon ang instant connection. Pero mahirap ang long-term consistency. So maraming nauuwi sa temporary comfort, not lasting love. Ang resulta, maraming attached emotionally pero detached officially. Parang may relasyon pero walang direksyon. Part 3, mga palatandaan nasa situationship ka. Number 1, walang label kahit matagal na kayong ganito. Lagi mong naririnig, basta masaya tayo, yun na yun. Pero ikaw, tahimik na nag-aantay ng clarity. Number 2, hindi kayo nag-uusap tungkol sa future. Wala kayong plano sa inyong dalawa sa hinaharap. Puro ngayon lang. Basta masaya tayo. Okay na yun. Number 3, may kilos na parang magjowa, pero pag tinawag mong jowa mo, iba ang reaction. Ito yung nagiging defensive. Ha? Ang bilis mo naman. O, di ba? Ito na yung ginagawa nyo na ang ginagawa ng magjowa. Pero, hindi kayo magjowa. Ganun lang kasimple. Number 4, hindi nyo kilala ang pamilya or barkada ng bawat isa. Parang sikreto ang relasyon ninyo. Number 5, hindi ka sigurado kung ikaw lang. Kasi walang usapan tungkol sa exclusivity. At minsan may kutob kang may iba ring ka-situationships ang tao na yan. Number 6, emotional ka na, siya chill-chill pa rin. Ikaw invested ka na, pero siya wala lang. Number 7,
'Pag nagtampo ka, sabihin niyang, "Wala ka namang karapatang magalit." Ouch! Sakit. Number 8, hindi malinaw ang lahat. Every time you ask, laging may joke o pag-iiwas hanggang sa mapagod ka kakahintay ng klarong sagot. Number 9, parang kayo sa chat pero iba sa personal. Ang sweet-sweet kapag kayo ay nagte-text, pero sa labas, 'pag magkasama na kayo, magkaiba ang turing sa'yo. Number 10, alam mong may kakulangan pero umaasa ka pa rin. Ito na ang masakit. Alam mong walang label ang relasyon na 'yan, pero umaasa ka pa rin. Part 4, psychological side ng ganitong uri ng relasyon o situationship. Ayon sa mga relationship experts, ang situationship ay isang form of emotional limbo. Wala kang katiyakan, pero may attachment. Walang label, pero may feelings. At dahil dito, madalas ang isang tao ay nagiging anxious at emotionally dependent. Gusto ng assurance, pero hindi mo ito nakukuha. Kaya nagkakaroon ng emotional confusion. May mga araw na pakiramdam mo, mahal ka niya. At may mga araw na parang ginagamit ka lang niya. Part 5, ano ang dapat mong gawin kapag nasa situationship ka? Kung napagtanto mong nasa ganitong relasyon ka, heto ang mga real talk tips. Number 1, harapin ang katotohanan. Number 2, magtanong ng katiyakan o clarity. Number 3, alamin ano ang gusto niya at gusto mo. Number 4, huwag matakot umalis. Number 5, maghintay ng relasyon na sigurado. Kaya mga karelasyon, ang situationship ay parang ulan. Masarap sa simula, pero kapag tumagal, mapapansin mong nilalamig ka na. Tandaan, kung kailangan mong magtanong kung kayo ba talaga, malamang hindi. At kung nagmamahal ka pero mag-isa ka lang na lumalaban, hindi yan love story. Lesson yan. Kaya ito ang tanong sa iyo. Kung walang label pero nasasaktan ka, love pa rin ba yun? O delusyon na? So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.